Nakikita ba? I think I'll give Attorney Libayan ano. Hindi ko lang alam kung agree kayo ha. Ako na mag-grade pagdating. At si Attorney Neil, 3 points. Si Attorney Libayan, laging naka-t-shirt. 1 point. Si Attorney Bueno, okay din yung forma ni Attorney Bueno eh. Oh, let's give Attorney Bueno 2. Pwede sanang sorry. 2.5 kasi maayos naman si ano eh. 2.5. Oh. Ngayon, the way they present. Anong term yung ano, yung the way they ano, Attorney Bueno 3? 3 ba si Attorney Bueno rin? O sige, 3. Oh. Presentation. Senior Attorney 3, Attorney Bueno 2. 3 si Attorney Nuevo, Attorney Libayan 1, Attorney 2. Attorney Bueno 3. Sige, 3. 3 din. Bakit may 4? Okay na. Stop the music na tayo dyan sa ano. Hanggang matapos yung music ha. Button ulit. Pagdating naman sa presentation, sa tingin nyo, the way they present, dun lang sa mga nakakapanood ha. Kasi, yung dun sa pananamit, we can basically judge according to ano. Yan din yung mga common na sinusuot nila. So, I'm not really trying to be biased na or against kay Attorney Libayan. And dahil, lagi naman talaga naka-t-shirt si Attorney Libayan. So, I give him 1. Kasi, we have to consider na attorney anti-ID, nag-aayos ng book ng gano'n niya. Tanginang yan. Tita Maydons naman. Boborat! Ba't may boborat dito? Sige. Punta na tayo sa presentation. The way they present. Kung ng issue, the way they hindi pwede magpaloob ng tackle. Sige, una na yan ha, si Boss Ants Tobiera. Sige, tara. Tapos, tapos ng song. 2 minutes lang naman yung isang song. Presentation. Maging patas kayo ha. Wag dahil anti-anti kayo. Ako, sa tingin ko, kung presentation, the way they present, let's say si Attorney 3. Si Attorney Libayan, maayos din naman siya mag-present. Si Attorney Bueno, okay din sa presentation. The way they deliver, yung magsalita, dapat panoorin muna natin sila, no? Sige, panoorin muna natin, ha? Actually, ano pa naman to, maikli lang yung mga Si Attorney Libayan lang medyo mahaba ang So, pakinggan muna natin. Sinong gusto nyong unahin natin na pakinggan? Si Attorney Libayan na lang? O si Attorney Bueno? Si Attorney Bueno. Okay. Buenos días, buenos tardes, buenas... Tinan nyo naman, di ba? Espanyol! Attorney Bueno, straight and direct. Sige. Hindi libre. Okay na yung sa presentation, tapos na tayo. I think 3-3. It's fair enough to give them 3 kasi magagaling naman talaga sila pagdating sa pagpe-present, no? Sige. Attorney Bueno, pasok. Ang galing, ganda ng di ba? Ato de team replay. Oya suminasay. Arigato. Noches, mga amigos, mga amigas. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Ngayon pong araw na to, ito na po ang aking pangalawang vlog. At bihirang-bihira tayo na gumawa ng dalawang articles sa loob ng isang araw.
Minsan na 3 beses lang tayo mag-vlog, no, sa loob ng isang linggo. Kaya lamang ako nakagawa ng pangalawang vlog sa araw na to ay sapagkat may mga nabasa akong mga komentaryo na galing sa mga trolls yata to, mga galing sa mga kulto na hindi mo maintindihan kung ano yung mga And na, ginalit niya si Atty. Bueno eh. Hindi, pero si Atty. Bueno kasi, I think like, siguro hindi pa siya sanay sa bashing over there. So, let's give it to him. Baka tinatablan pa siya ng mga bashing. Siyempre, mahirap kasi talaga pag may basher na eh. Sa totoo lang. Komentaryo, mga offensive words ang sinasabi. At kung inyong susuriin ay mukhang hindi nakakaintindi, no, ang mga trolls na to. Kaya lamang minsan dapat patulan to no. Yung iba nga Quiburat. So gusto patulan ni Atty. Wait lang, Mama Ricar Becker, shout out. Sige, ano natin na reconciliation tentatives. Kasi alam nyo, pag gumagawa kayo ng isang budget proposal, ito pakinggan na natin dito sa ano. Vis-a-vis sa point the na. General Appropriations Act. This bicameral committee report is a very crucial document, no? This is very important in the reconciliation of the different versions of both the Senate and the House. Nakita niyo ba? Magsalita si Atty. Bueno. Diretso, di ba? Walang ganun. Wala yung overacting, di ba? O, sige. House of Representatives. Kasi alam nyo, pag gumagawa kayo ng isang budget proposal, ay nagkakaiba talaga palagi ang bersyon ng mababang kapulungan at ang bersyon ng mataas na kapulungan ng ating Senado. Agree. At dahil dito, nagkakaroon tuloy ng bicameral committee. Itong bicameral committee ay tinabibilangan ng mga miyembro na nagmumula sa Senado at nagmumula sa mababang kapulungan. Pinipili diyan yung mga representante na nakakaintindi sa mga budget preparation. Itong bicameral committee ay nagsisilbing instrumento upang resolbahin yung mga different versions at nang sa ganun ay magkaroon ng unified budget proposal, no, sa ating bansa. At pagkatapos nito ay Boss Roger mabait. Nagkakaroon din dito ng compromises, no, and consensus. Ang maganda rito, nagbibigay muna siya ng premise eh. Tapos hindi, yung naratibo niya according lang doon sa alam niya. Tapos walang pagkasasabihin niya pa rito kung assumption 'yun, 'di ba? Kung ganun din si Attorney Neil. Upang tayo ay magkaroon ng upang ang dalawang houses or chamber ay magkaroon ng effective collaboration, no, sa pagprepara ng final na bersyon ng ating taunang pondo. At pagkatapos nito, doon nga magkakaroon ng final version. Kapag nagkaroon ng final version, ang ating House of Representatives and the Senate of the Philippines, ito pong bicameral committee report na ito ay pinakikita sa presidente. At kapag kanya pong inayunan, ay isusumiti na ang General Appropriations Bill at pipirmahan niya. Kapag ang General Appropriations Bill ay napirmahan, ito po ay magiging isang batas. Ang tawag na dyan ay General Appropriations Act. So itong bicameral committee report is the foundation. Nakita nyo naman ganyan dapat. Puro facts lang din yung ano muna. Of the General Appropriations Act, no? At ito ay isang dokumento na pinapakita na meron tayong isang may binabasa ka attorney ito gawa nun maliwanag, isang yun, may binabasa ulit. Ma'am Nessie Mendoza, si Atty. Bueno kasi pinapaliwanag niya ng simpleng paraan para maliwanag sa nakikinig. Magaling siya para sa akin. Oo naman, Ma'am Nessie. Ako din, naniniwala ako. Kaya itong tatlong pinili natin, magagaling naman sila. Pwera, isa. Hindi, magagaling sila. DDS Antay Shabuyas Vlog.
detalyado at hindi nagkaroon ng isang blankong entries sa General Appropriations Bill. Kasi yung Bicameral Committee report, sinisigurado niyan na ang proposed budget ay very clear. Yun nga, ang purpose talaga ng bicameral meeting report is to make yung gagawing GAB, yung budget na very clear. Yun nga yung meron silang disagreement. Yun yung doon yun sa 200 pages na yun, 222 pages if I can remember it properly, 222 pages, doon sila lang hindi nagkakasundo. So yung remaining na 3,800 plus or 3,000 plus pa na pages na natitira, we can assume, or I am assuming na okay na sila ron. Doon na lang sa 200 na ang pinag-aanohan nila, pinagmimitingan nila. Imagine, 200 pages lang yan. I-divide mo sa 30 na katao. Yung 30 katao na umattend doon at yung iba hindi pumirma, or basta let's say 30 people, those 30 people, may team pa yan na nandun, na talagang binubusisi, helping them para ma-scrutinize nila, ma-detailed nila. 200 pages, what is 200 pages? In reality, kaya mong iskanin ng ng mabilisan. 'Di ba? Sana 200 pages, putya na 4 hours max. 2 hours pagka ganadong-ganado. Boss Burns TV, shout out. Very detailed, and there is no single entry na blanco. Sapagkat pinagbabawal sa ilalim ng ating batas ang pagsusumiti ng isang General Appropriations Bill na hindi klarado, hindi malinaw, at hindi detalyado, at nag-iiwan ng mga blankong entries sa appropriations bill. Kapag ganyan po ang nangyari ay magkakaroon po ng violation of the principles of accountability and transparency. Sinabi na yan kanina. Transparency. Yan din ang inihingi nila ni Digong. Transparency daw. Putyang ina, ayaw mo ipakita, salin mo. Nanghihingi ka ng transparency ng ina mo. Patay tayo sa'yo dyan. Napuyat na rin ako. Kasi, kung sino man yung mga nakilahok sa approval ng General Appropriations Bill, ay pwedeng magkaroon ng liability sa ilalim ng ating batas, lalong-lalo na nga doon sa principle of accountability and transparency. Sa tingin ninyo ay gagawin niya ng mga Congress? And most of the time, ganito lang sila mag-live, mag-vlog. 10 minutes, si Libayan lang, multiple times. Si Atty. Bueno, ilang minuto lang tapos once ganun din si Atty. Bueno, 'di ba? Sinabi niya kailangan niya raw, he feels the need to na magdalawang beses mag-vlog kasi gusto niyang sagutin, 'di ba? Ma'am Nessie Mendoza, buti na lang nilagyan mo na ang Banat B. Mas magaling ka sa TDS. Hindi yan gagawin sapagkat sila mismo ang mapapahamak at ang presidente ng pumirma sa proposed budget for saglit na lang ito, kapatid. Year. So, dun sa mga nag-aaksa na nagkaroon ng blankong entries sa General Appropriations Act, yan po ay malabong mangyari. At tama ang ating Pangulo na nagsisinungaling ng patay! So, alam nyo na, abogado na nagsabi niyan, tama ba? Kasi nga, alam naman ni PRRD na malabo na magkaroon ng blanco dun sa So, nagsisinungaling ba? Nagsisinungaling! Ating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte, sapagkat never in the history of the Philippines that the Congress has submitted a General Appropriations Bill with blank entries, not so clear and not detailed ang pondong
Tama! Ganon! Propose sa ating presidente. So malabong mangyari na blanco ang mga entries dahil pag sumiti kasi ng General Appropriation Bill, naka-incorporate po yung tinatawag na bicameral committee report na malinaw. Alam na alam yung mga sinasabi niya. Napanood tayo nito ni Attorney Bueno. Attorney Bueno, ha? Detalyado at wala kang makikita not a single vacant entry doon sa General Appropriation Bill. Hindi nyo po makikita yon. At dahil yun ay pinagbabawal at kung sino man ang gagawang mga kongresista na ganyan ay mananagot sa ating batas. So, ako'y naniniwala sa posisyon ng ating Pangulo na pawang fake news ang pinalabas ng dating presidente at pawang kasinungalingan ang mga statement na inilabas noong nakarang araw. At so doon sa mga Boss Neil, Arnold Espino, shoutout. So, nagsisinungaling ba? Nagsisinungaling. So yan yung gets ang punto de vista ni Attorney Bueno. Mamaya na natin tapusin yan. Punta naman tayo kay si Attorney Libayan kasi haba ang pong. Kay Attorney Neil, 2 minutes lang to. Okay, so good day everybody. Attorney Neil's back for another video po. At ngayon po, i-discuss ko lang. Oh, di ba? Walang pautot pa. Ganun yung mga magaganda, walang pautot-utot na. Inang yan. Walang ganon. Attorney naman. Attorney Libayan naman eh. Nangano ka eh. Nako, Attorney Bueno, umamin na si Amy at Raul na nasilip na ng UNTV ang document na yan na pinakita ni PRD at yung nadiscover nila blanco talaga. Oo nga, pwedeng ang blanco yon. Pero yung ano ba, blanco din? Yung GAB. Mamishi Cruz, shout out. Ever since sinungaling talaga si Digonyo, nabudol. Since 2016, no? Tama si Mamishi Cruz. Yung isa dyan, napanood, naniniwala ata agad na statement. Panoorin mo yung umpisa namin dito kung paano namin pinatunayan na kupal yan si Digong. Sabi ni Ma'am Chona Wooldridge. Hello, good morning. At si Amy. Hindi, asan na yung sabi ni... Wait nga, wag nga tayo mo nang mag-auto. Hello, good morning sa lahat. Kaya update namin, everybody will study again. Live telecast kasama ang mga abogado, doktor at iba pa. Oy, ano yan? Kasama ba? Sali ako dyan. Sabi ni Ma'am Maricar Becker, bakit ba hindi kayo makahintay na matapos? Iyon nga, Ma'am Maricar Becker, ayaw nilang mag-antay. Kasi sabi ang laws daw ngayon ay para lang sa kanila, hindi sa taong bayan. Naku, hindi totoo yan, Ma'am Chona. Shoutout sa Texan family, sabi ni Boss Neil. Okay, pasok tayo dito kay Attorney Neil. Kung ano ba yung mga pwedeng legal consequences regarding the Bicameral Conference Committee report for the 2025 budget, kung saan meron pong mga diniscuss sila former President Rodrigo Duterte. Tsaka ang ganda ng boses niya, no, ha? Pucha, ang galing, ha? I love it! Si Attorney Neil, I recommend him talaga din. Kasi hindi ko makita yung political leaning niya. Talagang ano-ano lang. Tapos poker face pa. Hindi mo alam kung against ba siya dun sa nagsalita or hindi. Kunyari, meron siyang pinresent. Let's say, kay Congressman Irwin. Nung nagsabi si Congressman Irwin, wala siyang pinlay niya. Pero hindi siya yung nagsasarkasam or nagngingiti na yung mga reaction, facial reaction na gano'n. Talagang para sa akin, very professional siya. Hindi rin siya, wala siyang, hindi mo mabanaag yung political leaning niya or bias. Para talagang newscaster lang din. Diyan ka nga magtataka na ang BICAM ay blanco, pero bakit sa GAD na blanco? Ano yun?
Eto tamo nakaisip tuloy ako ng ano, posible na yung Bicam, yung page na yun sa Bicam, baka hindi na binago. Baka, hindi ko lang alam I can only assume. Hindi ko rin kasi masasagot yan kung hindi rin natin Boss DDS. Hindi ko alam kung I can just only assume na most probably, let's say, doon sa agricultural department, yung request ng budget nila, sinabi doon sa una, sabi ng Congress, eto yung amin, 1 million. Sabi din ng Senate, ang pwede lang 1 million. Siguro akala nila, sige, isama nyo yan sa bicameral meeting report kasi parang hindi tayo magkasundo dyan So kasama. Tapos, during the meeting, syempre blanco, kailangan palitan yun, meron doon meron talagang naka-appropriate na value or na amount. After that, sabi nga, putya, ba't pa natin lalagyan to? Nag-agree na pala tayo na pwede namang 1 million. Senate, okay ka ba sa 1 million? Okay. Ikaw, Congress, okay ka ba sa 1 million? Okay. We leave it blank for the meantime dahil bicameral meeting report na lang to. So, okay ba na yung complete na GAB na 4,000 dun sa 4,000, yung price doon, okay lang ba na yun na lang ang gamitin nating value? Okay. Sa tingin ko lang sa tingin ko lang. Kasi tinatanong mo ako paano di ba? Posible. Ako lang nakaisip niyan. Sige. At yung mga kasama po niya sa Davao City, yung may mga nakita po silang mga blank provisions doon sa committee, sa Bicam committee report. Ma'am Chona. At para po mas klaro tayo, konting clarification lang po muna tayo. Paano fill in the blank? Alam mo ba kung bakit may blank doon, Boss DDS? May blank doon, nakalagay doon, kung papalitan, may amount. May specific amount. Beside doon, in replacement of, tapos blank. May amount in replacement of, kung papalitan. So, may blank talaga. Ngayon, kung nagkasundo na, paano sasabihin fill in the blank? Meron na ng value. Ito naman, di ka naman kasi nanood kanina, tas pagpasok mo, naggaganyan ka pa. Alis na ako, baka pati ako, mabobo diyan. Kita mo. Alam mo, Boss DDS, huwag ka masyado negative dito kasi hindi kami toxic dito. Hindi kami. Chill lang kami rito. Pagpasok mo, biglang assuming ka agad na masasabihan kang bobo ka ng ina mo ka. Mali yun. Huwag kang negative. Sino ba mga pinagpapanood mo? Yan ang mali. Biruin mo yung sasabihan mo ng julol. Julol ka ng ina mo. Wala ka na. Because we will be basing our discussion from public records or from official documents, hindi po tayo nakakuha ng actual certified true copy from the custodian. Pakinggan nyo Pakinggan nyo kung paano mag-explain si Attorney Neil. Said records. Yung CF na nga ang blanco. Yung CF pala, yung confidential fund daw ni Sarah, blanco. Therefore, pwede pong masabi na... Hindi blanco yun. Boss Ants. Kasi meron nakalagay doon piatos. Di ba blank yun? May blank doon name. Blank. Tapos name, tapos blank. Fill in the blanks, ang nilagay piatos, Mary Grace Pratos, mga ganun. Eto ang galing, kaya gusto ko to Lang po muna tayo because we will be basing our discussion from public records or from official documents. Hindi po tayo nakakuha ng actual certified true copy from the custodian of said records. Inamin niya na hindi siya nakakuha. Sige. Therefore, pwede pong masabi na galing sa hearsay or inadmissible evidence yung discussion natin. So, para na lang po for discussion and educational purposes, ang gagawin na lang po natin is mag-a-assume na lang po tayo ng set of facts para po mas klaro at mas maayos yung usapan natin. Gusto niya lagi mas klaro, mas maayos. Ito talaga,
gusto niya na maayos. Gusto niya clear. Ayaw niyang iwanan na blanco. Na putya, I leave it to you kung paano kayo mag-isip. Pero hindi ganoon. So yung magiging hypothetical facts lang po natin today is meron pong isang bansa, tawagin na lang nating bansang P, at yung bansang P na yon, yung Congress po nila, both houses nila, which is House of Representatives at yung Senate, gumawa po ng Bicameral Conference Committee report, okay? Tapos dun sa report na yon is meron pong mga provisions na iniwan nila in blank tapos pinirmahan po ng majority ng members of both houses. So ngayon i-discuss ko po kung ano ba yung mga possible legal consequences kung i-apply natin yung batas natin dito sa Pinas dun sa ganong situation. And for further clarification na po, I am not questioning Congressman Ungab's integrity as a person. Rather, ayoko lang po i-base yung discussions ko from sources na hindi galing dun sa source mismo, which is House of Representatives. Kasi pag ganun po kasi sa rules on evidence, that can be considered as what we call inadmissible. So yan po, gusto ko lang din klaruhin yan. So una-una pong violation na nakita ko dito is yung violation po sa rules mismo ng both houses by the House of Representatives at ng Senate. Because under the rules po nila, nakalagay po dyan is that they must provide a clear and detailed statement po of the amendments dun sa Bicameral Conference Committee report. Okay, so kaya ko po siya nasabing violation of their own rules. Kita mo? So, kung may blanco doon, tsaka there sa GAB, kasi yun naman ang susumiti. Yung bicameral meeting report, kanya-kanila lang yun. Sila yon during the meeting, no? Parang yun yung mga listahan. Yun yung pinagtatalin nila. No, yung 200 pages na yun, kailangan mag-reconcile doon yung mga version ng upper and lower house. Because as mandated and directed by the rules, it must be a clear and definite statement po regarding the amendments. Okay? Ang nangyari po dun sa Bicameral Conference Committee report, wala pong clear and detailed statement or listing of ng mga amendment. Kasi dun po sa ilang provisions, ang nakalagay po is yung blank provisions. Tatandaan po natin yung subject matter po ng Bicameral Conference Committee na to is the budget natin or yung General Appropriations Bill po. Bill pa po to nung nasa committee pa. 50 pesos lang. Sabi ni Nanay. So yung dinidiscuss po nila is the General Appropriations Bill. Therefore, if it's a General Appropriations Bill, that involves money. So pag pera po, ano po ba yung kailangan talaga para maging klaro at detailed yung pera? Diba ang kailangan po dyan is what we call mathematical figures. Okay? So dun po, since blanco yung nakalagay, pwede po natin i-argue na it violates their requirement of a clear and detailed explanation. Diba? Oh, ba't natap? Mali yung download ko. Pero anyways, ganyan siya mag-present. Makikita nyo, mali naman yung download natin. Attorney Neil naman. Ba't mali? Anyways, so ganyan. Ganyan yung presentation. Tapos makikita nyo, di ba? He even took time to apologize before he starts not apologize pero magbigay ng disclaimer kay Congressman Ungab, no? Na yun lang yung itatakel niya. Ganon. Oh, sige. Dapat pala dito approach kaya. Pwede ba yun approach? Tama ba spelling ko? Kinabahan sa spelling. Ano ba? Approach, tapos attitude. Oh, yan. Tapos may pan 7, bahala na. Oh, sige. Ito naman, si at Cameral so above all else, okay? Okay, tuloy na natin mga kabatas natin. Dito kasi sa UNTV Live and Rescue mga kabatas natin, napaka-comprehensive rin yung kanilang pagtalakay dyan. Okay? So, dito kasi kaklaruhin natin yung mga hindi pagkakaintindihan. Sinabi ng pucha, ayos Hindi, sige, no bias shit. Pucha, tumitirik pa yung mata mo! Paano naman ako magiging naman yan? Torny naman. Pag post ko, biglang tumitirik yung mata mo. Okay. Sorry. Nitong siya. Patay. Una pa lang yan, nawawala na. Si Tatay Diggs.
sinabi ni Tatay Bong, mga kabatas. Kita nyo Sino nagpauso niyan? Kailangan tawagin mo laging Tatay Bong. Dahil Boplex kit. Di ba? Oo. Natin na natawa siya, naalala niya ako Putya na si Manat Boy, dadalihin na naman ako nito. Tama, Rob 3, Tatay versus Tatay. Tatay versus Tatay. Nagsisinungaling daw siya. Okay? Boss Joffrey Corpus. Natin, hindi naman si Tatay Diggs talaga yung naglabas doon, kundi si Congressman Ungab. Okay? Okay. Can we consider na tama ba? Na hindi nga, naku, Ma'am Evelyn Solis, thank you very much. Thank you so much. Alona, is that you? Naku naman, Ma'am Evelyn Solis, thank you so much. Thank you so much. Attorney, anong tawag mo sa lawyer na pare? Attorney Father. Attorney Tatay. Yan So, tama ba? Siguro pwede, no? Na hindi naglabas. Pero andun ba si PRRD nung nilabas? Can we say na nilabas nila? Nilabas nila. Hindi ko alam podcast nga yun Sinamahan niya maglabas. Nagsalita pa siya. Pero sige, okay. Pwede naman siguro. So, kung meron nagsisinungaling doon, mga kabatas natin, it must be Congressman Ungab. Okay? Pwede. Sige, father-in-law? Ganyan ka pa, boss. Nagjo-joker ka, Ma'am Etheline, thank you very much para sa 8,000 yen. 800 yen pala, sorry. Pero, hindi, di ba? Ano nyo ba? No? Kanina, so, meron bang mga mali na sinabi si PRRD? Meron bang mga sinabi na pertaining kay PBBM na kasinungalingan? Dito, tinakil na natin yan. Meron ba? Meron. Isa pa lang yan. Debunk na agad. Pwede nang tapos ang live stream. Pero na-debunk na raw agad. So, ngayon, sinabi ni Attorney Libayan, I forbid myself na tawaging kabayo as of the moment itong si Attorney Libayan. Pero, so yun nga, na-debunk niya na raw. So, kung sinabi daw ni PBBM na si Tatay Diggs daw niya ay liar, mali daw. Dahil hindi naman daw si Duterte ang naglabas ng mga dokumento. Patay! Ibig sabihin, patay tayo dyan. Nanay, tapos na to, patapos na tayo. Biruin mo, isipin mo na lang. Naglabas. Ano yung mga statement doon na wala ngang halos sinabi si si Ungab. Siya lang naglabas. Pero nagsinungaling ba siya? Sabi niya may nakuha siya. Merong mga blanco. May blanco ba? May blanco. May pinakita siyang blanco Ano kasi nungalingan doon? Yung bicameral meeting na kopya daw niya, may blanco. Meron ba? Meron. Si PRRD, ano mga pinagsasabi? Dapat nga presidente siya, dapat alam niya Pero binanggit, may mga nasabi pa rin siya. Mga bats natin. Tapos debunk daw. So na-debunk niya na raw yung sinabi ni PBBM na PRRD is lying. Let's talk about this. Haponel, paano nasabi ni Pangulong Marcos na walang mali sa pagpapasa ng 2025 General Appropriations Act? Okay. Doon pa lang mga kabatas natin sa tanong na yon, mali rin kasi yung tanong nyo. Paano nasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na walang mali? Tama na. Patay. Wala, karne ka rito, boy. Sige.
doon sa pagpapasa noong 2025 General Appropriations Act. In the first place, mga kabatas natin, ano? Oo nga, bakit di nga tatay, Boss Romeo Alpa, no? Sabi Attorney Libaya, may tanong dito. Bakit daw di daddy? Daddy Longs. Tatay Long. Hindi sakop ng presidente yung pinaka-crucial na parte ng pagpapasa ng General Appropriations Act. Tulad ng sinasabi natin, it is Crucial. Most probably, sige, tama. Pwede naman, pwede. a legislative process kasi batas yan. Okay? So, like any other law, mga kabatas natin, ang may sakop niyan ay yung Congress. At dapat, mga kabatas natin, yung Congress ay titindig at magpapatunay na walang nangyaring kabulastugan doon. Hindi dapat si Tatay Bongbong Marcos. Okay? Sabi ni Topitot, ano po difference ng General Appropriations Act at BICAM report po, attorney? Malaki ang diferensya niyan. Bakit? May nagtanong sa'yo? Ang hina naman. Kala ko matatalino mga nandyan. Ang ina, pang ilang araw na, ganyan pa rin. Subsidy sa electric, water, public transportation at free national health ng PBBM initiative. Ayaw nyo pa ba yun? Yun nga. Kasi nga, yung General Appropriations Act, yun yung nagiging batas. Yung bicameral report, yun yung... Yung General Appropriation Act ang nagiging batas? Mali! Yung GAB ang nagiging batas. Once na mapirma ni PBBM, magiging GAA. Saka pa lang magiging batas. Kaya nga patay tayo. Problema kasi, one term ang congressman si Digong. Yun lang. Patay. Ulitin natin ha. Topitot, ano po difference ng General Appropriations Act at BICAM report po, attorney? Malaki ang diferensya niyan. Bakit? Kasi nga, yung General Appropriations Act, yun yung nagiging batas. Yung bicameral report, yun yung nagiging basis. Mali! Putsang... Mali! Putsang ina, hindi... Bobo! Ayoko sanang... Ayoko sana magano eh. Putsa, yan ang mali eh. Kasi... tuturo ka ng mali, putsa na. Tinanong ka. Pinagkaiba ng bicameral meeting report tsaka ng ng General Appropriation Act. Putsa, ang tinutukoy mo dyan, hindi na yung bicameral meet... Okay. Ng batas kasama yung mga version sa House Appropriations Act, yun yung nagiging batas. Mali batas na yon. Ang nagiging batas yung General Appropriation Bill. Yung bicameral report, yun yung nagiging basihan ng batas kasama yung mga version sa House of Representatives at yung version doon sa Senado. Hindi. Mali talaga. Kaya nagkakaroon ng bicameral meeting report dahil nagkaroon ng bicameral meeting. Na kung saan yung mga differences ng version ng upper at saka lower house nire-reconcile nila. Puta, ano pinagsasabi? Tangina, patay tayo dyan. Patay tayo sa'yo, puta. Boplex. Okay? Ganito kasi yung process. Puta, nangulangot ka pa. Zero na to. Zero. King inang niya. Damn it. Yan, mga bats natin. Nagkakaroon ng deliberations. May version, yung House of Representatives. May version, yung Senado, yung mga senador natin. Then eventually, after that, mga bats natin, kasi nga di ba yung mga depensa na ginagawa pagtatanggol sa budget ng ating mga legislative agencies. Di ba? Pagkatapos niyan, mga kabats... Mali eh. Parang mas sinabi niya, yung bicameral meeting report na consists of 200 pages according to UNGAB, mas importante pa yung 200 pages kumpara doon sa 4,000 pages na. Yun na yung magiging GAB pag sinama na yung bicameral meeting report, na dahil yung bicameral meeting report, yun yung ina-amend para ma-reconcile yung both versions ng upper and lower house. Ang gala ano ba to? Ano ba yan? Natin magkakaroon ng bicameral report.
Yung bicameral report, mga kabatas natin, ang ginagawa dyan, dapat reconciliation ng version yan. ng House Tama. of Representatives Sige. at version ng Senate of the Philippines. Oh, Reconciliation. putya na ina. Guys, ka pa ng buhok mo eh, putya. Tignan mga kabatas natin, pagbabanggain. Tapos titignan kung ano ang pinakamagandang gawin. Sa bicameral, mga kabatas natin, tapos na doon yung deliberations. Hindi naman. Nagkaroon ng open nga ng bicameral meeting nung November eh. Tapos na yung deliberation, pagkatapos na mapagkasunduan, natapos na. Pwede pa rin Ano ba to? Ang inang yan, oh. Ano nangyari? Turne! Diba? Ibig sabihin, wala ka nang babawasan doon at wala nang idadagdag. At napatunayan na at natindigan. Pag tapos na. Pag napagkasunduan na, okay, tapos na to. Pag hindi pa, pwede pa ulit magkaroon ng second deliberation. Di ba, Ma'am Lloyda, 1962? Na lahat ng nandoon. Yang mga prosesong yan, mga kabatas natin, yan yung bubuo ng General Appropriations Act kapag pinirmahan na ni Bongbong Marcos. Hindi niya alam yung GAB. Nagkalituhan na. Yung ano guys, eto syempre yung kagaya nga na sinabi ko eh. Putya, pagka pinresent sa akin yung minutes meet ng sulat kamay, putang na pre, binabastos mo na ako niyan. Kahit sekretary pa kita na matagal na. Ayusin mo naman. Gumamit ka ng template. Yung template, tawagin mo na GAB. Okay? Tama yung sinabi ni Melvin. Parang show your solution sa math. Correct. Na-correct pa daw. Puta. Minsan, kaya pinapakita kung bakit yung para malimita yung pandaraya, yung pangungopya. Puta kasi ina-assume ng mga teacher, puta bakit may to? Wala kang Siyempre, madali lang silipin ganun eh. Wala kang computation. Why you end up into that answer? Pero not necessarily ganun ka-importante yung Kasi nga mga kabatas natin, magandang ipakita mo yung solution mo para may ipakita kung maganda yung kalalabasan o paano mo dinerive yung sagot mo. Or better yet, Melvin, mas maganda, no? Parang let's say nagbe-brainstorming kayo, no? Ngayon, yung proseso, ang magiging deliverables nyo is design. 'Di ba? Bago kayo mag-design, gagawa muna kayo, kailangan ng mood board, kailangan ng inspiration board, kailangan ng storyboard, and first, kailangan nyo mag-brainstorming. Pag nag-brainstorming kayo, marami kayong mga doodle doon, or marami kayong mga sketches na hindi masyado. Pero, it doesn't mean na yung sketches nyo during brainstorming would be part of the presentation or magiging part din yun nung mood board or kailangan ayusin mo muna kasi during brainstorming spontaneous yan, bahala ka magdoodle-doodle ng ina mo, pero not necessarily kung yung sketch mo kasi for you, kaya nag-i-sketch during brainstorming paggagawa ng design para mai-project mo yung gusto mo sa utak mo. Kung kunyari, hindi naman kayo magdi-design o magti-3D or maggagawa ng presentation, ito yung gusto mo. Mas mahirap kasi kung verbal, pero pagka visual and sketching, pero it doesn't mean na yun na yung magiging presentation mo. Kailangan ayusin, puliduhin yung sketch. Kahit nandun na yung sketch, ginagalit mo ko. Show the process. Paano ka nag-arrive sa ganung figures? Kasi nga mga kabads natin, very important yung proseso dito. Kasi nga, kung mali yung proseso, mali yung resulta. Ganun lang ka-importante yan. Pwede din yan.
Antayin mo nila yung mga nakapirma na sumagot. Tama, Boss Randy. O patulpo lang natin si Sunny Loy. Boss Moki, shoutout. Kalma lang, kalma lang. Example, pag gumagawa ka ng... Example! Doon kayo pumirma sa table. Gusto nyo bumili ng vegetable. Paano nyo gagawin yun kung wala kayong bicycle? Kung wala kayong bicycle, bumili na lang kayo, sumakay na lang kayo ng tricycle. Balik kayo ngayon sa table, doon nyo ilapag yung vegetable. Ganun lang ka-importante yan. Example, pag gumagawa ka ng thesis, nagko-collect ka ng data, right? Nagko-collect ka ng data. Ngayon, kapag dodoktorin mo yung mga data mo, ba't mo naman tanginang anong example yan? Magko-collect ka ng data ko. Example mo po dyan, dodoktorin. Anyway, sige, trip mo yan. Okay. yung conclusion mo o magiging resulta mo sa iyong thesis, magiging doktor din. Okay? Nag-thesis ka ba? Mamiyo, shoutout! Magiging doktor din. Kaya yun, mga kabatas natin, ang napaka-importante na role ng legislative process kung saan mga example, suntok sa puwet ang putya. Lalayo, irrelevant, Your Honor, immaterial. Yung ating General Appropriations Act. Okay? Tabel. Magandang hapon, June. Pinag-aralan mabuti ang medyo bad yung sa tingin ko presentation bawasan natin, no? Kasi nangungulangot Bawasan natin Pasensya ka na, attorney 2. Kasi nangulangot ka ilang beses na pangit naman kung nangungulangot tas sabihin namin sa presentation ang ganda. Huwag ka muna mangulangot, ha? Putya, every minute nangungulangot ka. 2025 General Appropriations Act. Bago ito lagdaan upang maging ganap na batas. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pabulaanan ang sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinanood niya pala to. Sabi dun, General Appropriation Act na bago pirmahan. Bill muna! Sinabi na nga dun, Na umano'y irregularidad sa nilagdaang pambansang pondo. Okay, mga kabatas natin, they are not looking eye to eye here. Okay? Paano mag-eye to eye? TV to TV. Paano mag-eye to eye? Sino yan? Inday Badiday. Obviously, misinformed din itong si Tatay Bongbong Marcos. Ayun na, bumanat na. Misinformed daw si Tatay Bongbong Marcos. Bakit? Kasi nga, ang umabot sa kanya, may mga blanco na entries nung pinirmahan niya yung General Appropriations Act. Hindi, paano mo nalaman? Dahil sinabi ni PBBM na imposibleng may blanco. Patay tayo dyan. Sinabi ni Duterte kanina na kailangan bawiin yung batas. Maraming sinabi si Duterte doon na pertaining na talagang ang pinapatamaan si PBBM. Kinagalit mo ako. Inakusahan pa nila na si PBBM daw hindi masusing binusisi. Pautot lang daw yung Pasko-Pasko na nagbubusisi sila. Anong sinasabi mong lying? Di lying talaga yun. Which is not the allegation of the group of President Tatay. Gets nyo? He's pertaining even through his mouth. Sinabi niya, group. Pucha, lantaran yung pagbanat. Dito aaminin pa ni Attorney Libayan na hindi niya pinanood yung buong video ni Duterte. Tatay Diggs, no? Si Tatay Bong, mga kabatas natin, mali yung kanyang pinapupuntuhan. Kasi nga, iba rin yung binabato na issue ni Tatay Diggs. Okay? Anong iba? Sige, tanong ko ulit Ano yung pinapatungkulan ni Tatay Diggs? General Appropriation Bill ba?
bicameral meeting report ba o GAA? Dito kanina pa natin pinatunayan na GAA ang pinatutungkulan ni Tatay Digong ng Inabo. Need maging mangmang talaga pag DDS. Tama. Oy, panoorin nyo. I'm trying to I'm recommending Attorney Neil din. Ayon kay Pangulong Marcos, alam mismo ni dating Pangulong Duterte na hindi maaaring lagdaan ang panukalang budget nang may blankong halaga o walang nakalagay na items. Yun nga eh, it's quite obvious naman na magko-commit siya ng ganun na mistake. 'Di ba? Kasi nga alam niya. Sabi mo nga, dapat you should have looked further. Dapat inalam mo talaga kung ano yung issue na binabato. So, galingan daw ni PBBM. Dapat daw, PBBM dapat daw, he look further daw. Pucha, si PBBM may na Intel fund yan. Di ba? Nakakasama naman ng loob, PBBM, kung you will not look further. Sabi nga ni Libayan. Isa o taga-notaryo lang. Dito, sinabi na natin, di ba manang Trek, si GAA ang tinutukoy. Anong pinagsasabi mo? Ni Tatay Diggs, Tatay Bong, para masagot nyo ng maayos kung ano yung issue. Ang nangyayari kasi dito, magkaiba kayo ng pinag-uusapan. Paano magkaiba? Ba't kaya naisip nito na nagkokomento dating dalawang presidente yan. Dating presidente at isang presidente. Ang bicameral meeting report, mas magaling na mag-discuss yung congressman na katabi niya kung tutuusin. Kasi siya yun nandun eh. Or may experience siya pagdating sa bicameral meeting report. Si Duterte ba sa tingin nyo nagkaroon ng chance or opportunity na sumali sa bicameral meeting report? Or i-rephrase natin yung tanong kasi baka naman dahil naging congressman siya. Mas magaling ba si Ungab sa kanya? Mas magaling. Currently lang eh. Siya namuno dun sa finance o yung nag-aano ng budget eh. Kung ano yung posisyon ni Saldico. Pero it turns out, sa tingin, ang iniisip pala nito ni Attorney Libayan, magsasalita or magdi-discuss si PRRD ng bicameral meeting report. Paano niyang i-discuss yun? In the first place, bobo nga si Duterte. Paano niya malalaman? Paano niya mas alam yun? Confident ba siya ron? Kung kilala niyo naman si Duterte. Ayaw niyan lumabas, matanda na ayaw na lumabas sa comfort zone. Hindi niya na i-discuss yung bicameral meeting report. Mga tidbits lang. Kaya ang nagsasalita siya bilang dating presidente, mas papanoodin mga may alam sa batas kaysa sa mga vlogger na bayaran. Huwag kang nag-uulit-ulit naman. Ba't uulit-ulit ka dyan, boy? Maano ka dyan? Huwag kang huwag kang mag-flag, huwag kang mag-ulit para hindi ka maano ha. FW boy. Welcome ka naman dito. Well, syempre, I cannot blame you both. Pero in defense kay Tatay Bong, mga kabatas natin, wala naman kasi siya. Pag mga ganyan, wala ka namang argumento, utuin. Magsabi ka ng trip mo dyan. Hindi yung ganyan. Doon sa paggawa ng bicameral report. At kung doon nga dinoktor yun, mga kabatas natin, malinis yung kanyang kamay. Di ba? Kasi nga, meron tayong tinatawag na regularity in the performance of duties of public officers. So itong si Tatay Bong, mga kabatas natin, kapag natatanggap niya yung General Appropriations Act, mga kabatas natin, paano niya nga siya nga magko-convert ng GAB into GAA. Tangan ang pinagsasabi nito. Pinaka-default kapag siya ay pumipirma ay regular. Regular. Ano pinagsasabi niyan? Matatanggap daw ni PBBM yung GAA. PBBM, natanggap mo naman na ba yung GAA?
Dapat Daddy Bong. Oo nga eh, Daddy Bong kasi British accent yun eh. Sabi nga ni Nanay Icho, corny ni kabayo. Di bagay kay PBBM tawaging tatay. Oh, sino nagpatawag sa kanyang tatay, BB? Uto-uto din eh. Yung lahat ng nangyari doon unless you can show anomaly. Ngayon, ang ginagawa nitong kampo naman ni Tatay Diggs, mga kabatas natin, nagpapakita ng irregularidad para i-deny yung presumption of regularity na pinagpapalagay ng batas, okay, na ginagawa ng mga opisyalis ng gobyerno kapag sila ay nagpo-perform ng kanilang trabaho. Ngayon, mga kabatas natin, in the spirit of transparency and accountability, the people who signed the bicameral report should come forward and speak. Hindi yung... Pwede bang mag-speak na lang? Forward pa. Binabala nila sa kanyon si Tatay Bong. Huwag ganyan. Alam niyo ang problema kasi dito, mga kabatas natin, yung mga bayarang vloggers. Yung mga bayarang vloggers na naman dito, ang ginagawa nilang laban, Tatay Bong versus Tatay Diggs. Hindi ganun yung laban. Mga DDS vlogger daw yan, ha? Bobo ang son-in-law ang putik. Gamitin nyo DDS kasi isip at pangunawa nyo kung mali government, bakit hindi kakampi mga lefties kay PBBM? Yun nga eh. Andito ngayon, si Tatay Bong, ang tinitira niya yung gumawa ng bicameral report. Bakit blanco-blanco yun? Ngayon, tinitira ba ni Pip? Dapat, siguraduhin mo muna kung nakarating ba talaga kay PBBM. Hindi nga tatanggap ng bicameral meeting report si PBBM. Hindi tatanggap. Ako, kagaya ko, kung ako yung manager, hindi ako tatanggap ng minutes meet na hindi nandun sa template. Unprofessional, madapaka. Ma'am Ninito, may kulang ang kaalaman sa feeling nila matalino. Sa tingin nyo ba? Bicameral meeting report daw, tanggapin daw ni PBBM yung bicameral meeting report. Kaya dun, yun daw ang binabanatan. Ba't niya babanatan yun? What he needs to kagaya niyan. Kunyari, so si PBBM yung kliyente. Ituloy natin yung konsepto ng ano natin. So, wala akong pakialam. Ang deliverables at ang kailangan ko matanggap, ang deliverable ng design team, design, presentation na. It's either PDF or PowerPoint or images or printed images. Yun ang kailangan ko ma-receive as a client. Yun ang deliverables ng design team. Yung mga ginawa nila para makarating sa design presentation, para dun sa presentation, wala akong pake. Huwag mong ipagbigay sa akin yung minutes meeting report nyo na nagmi-meeting kayo, at wag mo ring ibigay sa akin yung brainstorming sketches nyo. Wag mo ring ibigay sa akin yung mga mood board. Wala akong pake. Ang kailangan ko yung design. Bobo. Bobo. Solid kang bobo. Ayop na yan. Yung mga pumirma sa bicameral report, kasali ba si Tatay Bong? Hindi. Kaya dito nyo makikita kung gaano ka-powerful yung mga barayarang vloggers na yan, kasi nga, yun ang nagiging basihan ngayon ni Tatay Bong. Nagets nyo? Kasi pag titignan nyo naman lahat kasi ng mga paid vloggers, mga kabatas natin, lalong-lalo na doon sa kampo ni P. Mas maalam, hindi naman, mas magaling naman sa batas siguro to. Ipaliwanag mo pang mabuti, Banat Boy, para mas maintindihan. Mahirap hirap na hirap umintindi si Torne. GAB yung tawag doon. Ang ina, bobo. Ginagalit mo ako eh. Alam nyo na yung kampo na yun, mga kabatas natin, yan ang ipapalabas nila para yung issue may ilihis doon sa dapat patamaan nito. Putsang ina, tumiknik pa daw. So, I can only assume na ang pinapatamaan niya, merong mga PBBM vloggers na nire-redirect para yun ang makarating daw kay PBBM, tapos ma-redirect yung totoong issue na merong anomalya sa bicameral meeting report. Putsang ina. Attorney Kabutat.
Attorney Batay, ewan ko. Boss Buboy Perez, kala mo naman tong attorney na to, member ng BICAM committee. Kala mo, yun nga eh. Puta, yung dalawang attorney nagpasintabi. Eto, wala. Putsang ina, kala mo, nandun. Di ba, Boss Vincent Dapalong? Parang nakatumay ato. Di ba? Hindi BICAM report yung usapan. Sabi ni Rax. Ano ba talaga? Hindi daw bicameral. Tangin na may masabi lang to eh. Sira ulo ka, kabayo, sabi ni Ma'am Mio. Bakit malaki Ako wala talaga akong planong tirahin to ha. kanya nga DBM and defensive Ngayon, kasi Boss Joseph Montana wala. sa kulang-kulang na BICAM report? They are misinformed. Dahil sa mga bayarang vloggers. Di ba dapat Congress HOR sila? So, hindi ko alam kung paano niya kininek dahil sa bayarang vloggers. Kami let's say ako na lang bayarang vlogger. So, binayaran ako ni PBBM for me na i-report kay PBBM na ito yung nangyayari. Pucha, ano ba? Or, ipakita ko, ito isawalat namin sa publiko. Tapos, yung siniwalat namin sa publiko, yun din yung kukunin ni PBBM. Tapos, yun din yung patay! Pati ako, naguluhan na. Binago post, GAA nakalagay, naging BICAM report na sablay. Naku, mamisi, panuorin mo yung umpisa natin, Boss Chancellor Galisa. Talagang si PBBM binabanatan nila dito at saka yung GAA report talaga. Tahimik na. Si Dutae, pinagtanggol na ni ano eh. Pinagtanggol na ni Panelo. Daw nagpapaliwanag, sino ba talaga ang nag-fill in the blanks? Oh, hindi. Ganun nga ang ginagawa nila. Mga kabatas natin, I already explained that to you. Yung mga DDS dito, tsaka mga loyalista, alam ko lahat kayo nanonood sa akin. Ayun ba? Lahat? Putsang ina, baka naman. Asumero. Hindi lahat. Some of you, ganun. Hindi yung feeling ka. Lahat na feeling. Ay na ilang 100,000. Wala pa nga 100,000 yung views mo. Eh, loyalista, milyon. Excuse me? Yun ang tignan nyo. Anong connect doon sa Bear Black? Kaya nga. Di ba, sinabi ko na sa inyo yan noong unang panahon pa. Hindi nga kami nakikinig. Noong unang panahon, anong panahon yan? Tangina. May masabi ang putya. Na ang litanya na ginagawa at pinaggagawa ng mga bayrang vloggers na ito, ang pinag-aaway itong si Tatay Diggs at si Tatay Bong, when in fact, that's not. Tanga. Ba't namin pag-aawayin? Hindi, kung ako, gusto ko mag-focus si PBBM. Mag-focus. Pero minsan gusto namin patulan ni PBBM pag yung banat sa kanya sobra na. Hindi yung tangina, saan mo na pagkukuha yung mga sinasabi mo? The point. Ang dumating dito kay Tatay Bong kasi nga may mga Judas Barabas Hestas din mga kabatas natin doon sa kanyang mga kampo na kunwari concerned sa kanya na mga bayarang vlogger ang pinaparating na impormasyon sa kanya yung maling impormasyon. Nang yan, hayop. So ngayon, yung intel funds na meron si PBBM, yung confidential intel funds, no? Ngayon, merong, syempre, malamang naman, may grupo yan na intel. May intel yan, department. Yan yung Ngayon, yung intel daw ni PBBM, kumukuha na ng intel doon sa mga bayaran na vlogger. Kaya yun daw ang nakakarating kay PBBM. Patay! Tandaan niyo mga kabatas natin, presidente yan. Walang oras yan para manood ng video, mga kabatas natin. Wala daw oras panoorin yung video ni Duterte. Kaya ang pinanood na lang daw ng presidente yung mga vloggers. Ulol! Bobo! Ang batas natin. Para Bobo! Ang inang yan, oh. Ano ba to? Ano to? Bobo ko. Nasobrang ka na sa pagiging boplex. Ang putya. Hayop na yan, oh. Pakita na hindi yun ang issue. O kahit sino mang abogado o may alam sa issue para ipaliwanag sa kanya na, sir, hindi po yan. Tatay Bong, hindi po yan yung issue. Tatay Bong, hindi po kayo kasali dito sa Patay na, PCO!
Lahat yan naisip niya lang, ha? Walang pinanggagalingan yan. Imagine nyo, yung mga bayaran, ganto, ganyan, kukingin lang yan. Kaya ang nangyari, yung mga vlogger, nakakuha ng idea si PBBM doon. Walang oras na manood ng video ni Duterte, pero may oras para manood ng video ng mga vlogger. Kaya nakakuha si PBBM sa video ng mga vlogger ng idea. Kaya nung tinanong ng reporter, eto na isagot ni PBBM. Ganon. Baliw. Mas malala kay Dado to. Ang saya-saya. Ang saya-saya. Putang ina. Oh. Issue na ito. Kasi nga, hindi naman yung pagpirma nyo ang issue dito. Ang pagpirma nyo, Tatay Bong, hindi nyo naman makikita. Ha? Hindi daw issue yung pagpirma? Paano magiging GAA? Ikaw nga mismo, nabanggit mo yung GAA. Bobo! Kasi tinago na sa inyo yung kabulastugan. Oh. Yung kabulastugan tinago sa inyo kaya wala kayong kasalanan doon. Leakage part kaya pumas. Isa kayo, Tatay Bong, sa mga niloko ng Congress sa bicameral. Kaya... Patay! Ma'am Nena, pinakagusto ko po si Atty. Rene. Oh. Hindi kayo dapat yung sumagot dito. Kung ganun sana yung... Tinanong Huwag ka daw ikaw naman PBBM, ikaw pa pala may kasalanan. Tinanong ka na, sumagot ka pa. Hindi po naman kayo dapat sumagot dito. Mahal na Pangulo, ganon, patay. Paliwanag sa kanya, di maayo. Patay na, bobo. Ang galang yan, Ang saya-saya ng bulaklak. Pero mga kabatas natin, yung mga malalapit kay Tatay Bong na alam nyo naman kung sino ang pinaproteksyonan na tao, ang pinapaatid sa kanya na balita ay blanco-blanco daw yung pinirmahan mo. Which is very obvious to us and very obvious to him also that will not happen. Pag ba napatunayan ko na merong sinabi doon si Duterte na umabot na napirmahan ni PBBM na blanco-blanco, anong gagawin natin? Pag napatunayan ko na binanggit doon ni Duterte na blanco-blanco yung na isa batas, ano, sagot! Pero syempre, kung yung mga bayad at yung mga masasamang tao sa paligid mo ang magsasabi ng lumilipat ka pa. Maniniwala ka. Kasi nga, you have no time to actually fact-check. Di ba? Kinonflate yung issue. Di ba? Ganyan kasi. Sinabi ko na sa inyo noon pa, ang problema, Congress. Patay. I-abolish na yung Congress. Tiyan. Ang pinag-aaway, si Presidente at yung dating Presidente. Ang problema, Congress. Dito, ang pinaka-obvious na naman na problema ay Congress. Patay. Abolish na yung Congress na yan. Di ba, Ma'am Jelly Monsi? Ay, burahan ng channel. Pwede! Hindi, siyempre, lalaban ba yun? Laki ng channel niya. Suntukan na lang. Pagka napatunayan ko, papayag ka ba na magsuntukan tayo ng ina mo? Di ba? Ito, Yusel, pinaliwanag ko na yan. The General Appropriations, the GAC, is 4,000... Anong gaak? Pucha, ano na naman yan? Anong batas yan? Ak. Oo, di ba? Ma'am Mishi. Pirmado ni pinakita, di ba? Pages long. There is presumption of regularity dyan. Kaya... Hindi pinakita yung na
nila yon, scratch paper na bike. Oo, pero hindi pirmado ni BBBM. Ito, ibabrowse na lang yan kung ano yung nandoon. Kasi nga, iniisip ng presidente dyan na yung kanyang mga alter ego at yung mga congressman nag-usap na in good faith na hindi sila mangungurakot at Ha? Yung alter ego, so he is pertaining doon sa kabinete? Doon sa bicameral meeting report, hindi ko alam kung nandun yung ano ha. Ang alam ko, yung mga kabinete, nag-submit sila ng request para sa mga ano nila. Ewan ko, baka pwede nga rin naman. ito yung mga amount na ilalaan nila para sa 2025 na pondo. Pero hindi nga yun ang nangyayari. Di ba? Kahit anong gawin mong scrutinizing dyan, kung ang ipepresent sa'yo ay entries lamang, there's nothing you can do. Bakit? Yung entry nga yung scrutinize mo eh. Hindi ko alam, may masabi lang talaga to. Hindi mo nakita yung deliberation. Di ba? Ganun nga natin. Oo. Yung galaw ng Congress, matagal na nilang ginagawa yan, di ba sabi ko sa iyo, Cesar Gabriel? Tapos mamaya magpe-press con sila. Sasabihin nila, nasa likod kami ni Bongbong Marcos, ni President Bongbong Marcos, kaya namin siya pinoprotect siya. Pinapasubo niyo si Bongbong Marcos. Loko-loko kayo. Defensive si PBBM, sana sinagot niya imbes. Paano siya sasagot ng maayos kung hindi tama yung impormasyon? Oh, so para sa kanya, hindi maayos ang sagot ni PBBM. Oh. Pero ano naman, dahil daw, hindi daw maayos yung tanong. Patay. Asyon na nasa kanya. Naiintindihan. Mamayan nyo kayo napanood ni PBBM yung video ni Duterte, kaya sumagot siya. Pag di sinagot, meron pa rin silang masasabi. Patay. Tama, mamayain nyo kay. Itong idol mo, nauulol eh. Ano ba yung sinasabi ko, my love is here? Naiintindihan nyo ba? Pucha kami ba? Sabay tanong, naiintindihan nyo ba? Eh, hindi naman, sino tinatanong? Yung mga followers niya. Weak daw kasi. Hindi tama yung impormasyon na dumating sa kanya. So sasagutin. Talaga? Andun ka? Isa ka sa mga alter ego? Nasa office of the president ka ba? Alam mo na talagang sigurado ka na nagkamali? Patay! Imbento! Niya kung ano yung impormasyon na present sa kanya. Yun ang magiging sagot niya. Which is obviously, makikita natin dito na he is misled. Misled ng ina mo, At paano pag napatunayan ko? Panoorin mo yung first half ng video natin na to. O, tignan nyo. He's lying. Oh. He's a president. He knows that you cannot pass a GA without with a blank. Oh, tama ba yung sinabi ni PBBM? Tama naman yon. Alam mo rin naman na tama yon. Di ba, Boss Marlon? He's lying. From Kenville, obviously he knows that. Obviously he knows that. Oh, obviously he knows that coming from you. Bakit sinabi pa rin nga ni Duterte? Oh. But the issue is not the GAAC. It's the... Walang GAACT. GAACT. Okay, sige. The issue is GAAC. Anong the issue is not GAAC? Pirmado nga eh. Batas. GAB, hindi, yun yung bill na magiging batas. Yung batas, yung GAC. Kailangan ko pa ba ipaintindi siya? Binasa na namin. Sumabay ka ron. Tinuruan namin si Digong kung ano. Sumabay ka, mamaya. Balikan mo. Bicameral report. Kaya nga in-explain ko yan kahapon. Alam ko yun ang magiging problema. Ay, putsang ina, may explanation pa pala. Di ba? Kaya pinagtiisan kong i-explain yan kahapon kasi yan ang alam kong magiging problema. Nagtiis, hayop. Putsang ina, parang hindi nakakarinig. Parang di ka naman sumasahod dun sa YT mo. Putsang, nagtiis ka, susumbat mo pa dyan sa followers mo. Problema ba kung di nila na-gets? Ma'am Celestina Shelson, dito oh, happy-happy lang kami, chill-chill lang. Di ba? Nanunod lang kami ng bobo. Nang-scrutinize kami ng mga boplex. And he's lying because Part he knows na pala. perfectly well that doesn't ever happen. Yeah. Oh, he's lying.
Dahil alam talaga ni Duterte na hindi nangyari yon. Na imposible mangyari yon, pero he's lying. Dahil sinabi niya, meron mga statement, balikan mo. It did not happen. That's not the accusation. You are working. Ano ba accusation akala mo? Ano akala mo accusation? Wala to. 6 account ko, unsub na yan kay Libay. Nako, wag niyo, delikado to. Nanliligaw to. Kung ganyan mga tinuturo mo, marami kang maliligaw. Mali ka. Pucha na, kinross out mo na yung bicameral yung ano? GAB? Based on the wrong facts. Niloloko ka na ng Congress. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, Ano pinagsasabi nito, Gab, ang tinitira ni Diggs? Ini-imply niya na si PBB ang nag-fill in the blanks ng amount. Tama! Libaya, mainit ang ulo ko. Susugurin kita dyan. Thank you very much, Tita Cart. All caps pa, galit na galit yung Tita Cart ko. Kita mo? Boss Nilmar Milanosa, shout out. hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. Tama yan. You know that very well because you're the president. But you are being Ay, manipulated, Mr. President. Mamaya inyo kay thank you. Niloloko ka ng mga tao na sa paligid mo. Hindi man lang nila pinaliwanag ng maayos. O kaya itong mga reporter din. So, pinapalabas niya dito na mahina siya. Sama ako sabi. So, pinapalabas mo na mahina si PBBM. Na namamanipula ang aming presidente, yung presidente mo din. Ay, mali ka dyan, Brad. Na ito, niloloko ka rin. Hindi na rin nila pinaliwanag ng maayos na hindi yan yung issue. Hindi nga kailangang ipaliwanag na maayos kasi as we all know, mas alam ni PBBM yang GAA na yan at mas alam ni PRRD yang GAA na yan, yang GAB na yan. Yang GAB, GAA, mas alam nila yan. They feel comfortable. It's convenient for them na kahit pag-ikot-ikutin yan dahil ginagawa nila yan taon-taon. Silang dalawa. So, ngayon, yung pinalalabas mo na kung ang dinidiscuss diyan is yung blanco-blancong bicameral meeting report, wala nga. Hindi dapat si PRRD mag-discuss noon dahil walang alam siya doon. Or kung may alaman siya, mas may alam yung isa. Si Ungab. Bobo. Diba? Ang tanong nila gano'n, syempre, may kakulangan din dito yung mga nagtanong na news. Ay na, lahat na. News Baka ikaw reporters. din. Why are you asking the wrong Baka may kulang din yung ano mo. Baka kulang din yung pangunawa mo. Di ba, Ma'am Jen 07? Ang ina talagang, ang may mali lang, kami lang. Hindi pwedeng ikaw ang may mali. Ang ina, may mali si PBBM. Mali din si yung nagtanong. Mali yung mga congressman. Patay. questions? Siyempre, he will be answering it the way the question was presented to him. So, Eto guys why I think he is annoyed a little bit. You can feel na medyo busit naman talaga si PBBM. Why? Because he took his time para to scrutinize yung pinasa sa kanya na GAB, na yung GAB, inside GAB nandun yung 200 pages ng bicameral meeting report, which I'm sure, I'm sure doon naman dun sa part na yun kasi kung makakarating yung bicameral meeting, hindi makakarating yung bicameral meeting report kay PBBM. Kasi pag kinompile na yon together with the 4,000 pages, GAB na yon. General Appropriation Bill. Yun na, pag pinirma ni PBBM, yun na yung magiging act. Ang pinagsasabi nito? it's allowed. Sabi niya, ni Jenna Lee, parang kagayan about sa zero budget ng PhilHealth, parang di niya alam yung tulad na sinabi ko sa inyo, Congress naman ang gumagawa. Patay! Kung ano-ano na pinagsasabi nyo dyan! Kinang-inang niya, no? Di ba, Ma'am Bengay? Ay, bakit? Si Ma'am Lalaine? She had an accident? Ay,
Sige. Kaya lang, tulog na yung wife ko. Bukas, sa morning, magpipray kami. Boss Leo, shoutout. Anon. O zero yung budget ng PhilHealth, may nagawa ba ang executive department? Wala. Bupol to. Paano may magagawa? Ang kailangan, ang kaya niya lang, veto powers lang. Kaya nga he is limited to his power na kung saan veto lang. I-veto. Di ka boy. Yun ang abogado nagsasabi ng... Ha? Boss Fernando, pakinggan mo. Pakinggan mo yung abogado nyo. Ma'am Joyful Pinay, shoutout. Kasi Congress naman ang nag-zero. Kasi kapangyarihan nila yun eh. They have the power of the purse. Anong gagawin niya doon? Guys, pinagmitingan yan ha. Yung mga natin, nag-meeting. Pero ito, siya lang. Miniting niya lang yung sarili niya. Nagkaroon siya ng conclusion na mali. Yung mga naging result ng budget allocation. Patay tayo dyan. Pucha. Yan ang problema pag nasosobrahan sa galing. Taan na ng vitamins mo. Nakaka-confidence. Ang napapikit-pikit ka pa. Kung ziniro yung budget, wala. Nangulangot Kasi yun na ang naman. yun ang kalokohan ng Congress eh. Kapangyarihan ng Congress yun eh. Hindi niya naman kapangyarihan yun eh. Oh. O sige. Ano pa? Pangulong Marcos, maaari naman tignan mabuti ang kopya ng 2025 budget na naka-upload mismo sa website ng Budget Department kung mayroon ngang irregularidad. Di ba? It's so absurd. Naiisipin mo na yan. Naniniwala ako dito. Based on the fact that he's very confident, he is misinformed. Pucha, misinformed ang Tita Carclea, payag ka ba nun? Dahil sabi ni Libayan, si PBBM daw, walang time para panoorin yung video ni Duterte. Ngayon, umaasa na lang daw si PBBM na makakuha ng informations doon sa mga bayarang vloggers, which is pertaining siguro doon sa mga bataan. Ngayon, na nakuha, doon na lang daw kumukuha ng information. Kaya misinform. Wink. Ang nagsisinungaling po, President Bongbong Marcos, ay yung mga nagsasabi sa iyo tungkol sa ganyan. Oo nga eh. Kaya nga ginawa nating to eh. Kasi nang langot eh. Kanina 3 yan. Kasi okay naman presentation ni nangulangot. Bawas. Galing mo, Tita Kark. Pares tayo na naisip. Kaya ako nag-unsubscribe ka, Tori, sabi ni Ma'am Yaba. Oo, pagkaganyan, delikado yan. Ma'am Yaba, shout out. You are misinformed. Ma'am Gigi Bella. I was watching the news earlier today. Libayan, galing-galing. 4,000 pages. Paano namin Di ba news pa? Isa rin tong mga news agency na to eh. Patay na! Vacation kayo eh. Lahat na! Yung may kasalanan yung news, mali. May kasalanan si PBBM, mali ng information. May kasalanan yung news na napanood ni PBBM, mali. Putyang gala, lahat mali. Yung mga vloggers na bayaran, mali. Si Atty. Libayan, tama. Kaya pinaliwanag ko kagabi yan, 2 beses. Sinabi ko sa inyo doon magkakaroon ng problema dyan. Nagkaroon nga ng problema doon, pati news agencies na pinanood. Putyang ina, manghuhula na ngayon. I can predict. God damn it. Nakaka-predict na. Pinanood ni Tatay Bongbong. Putik yan, mali-mali yung sinasabi nyo. Paano kayo pagkakatiwalaan news pag ganyan kayo? Hindi kayo makaintindi. Ang napakagaling. Alam mo kung saan ka magaling, Libayan? Sa paghinga-hinga. Tsaka paghihinga ka, pagka magbe-breathe in ka, sa ilong. Pucha, wag sa bibig. Pucha, ginagamit mo yung maubos oxygen dyan sa paligid mo. He is operating under the assumption that PBBM relies on the other people for his information. Oy,
Libayan, PBBM is smart enough to not rely on second-hand information. Buisit ka. And in the first place, sabi ni Tita Clark, in the first place, putya, may intel si PBBM. Sa Pilipinas, si PBBM may most powerful, intel team. My goodness. Sabi ni Ma'am Betty Caliso, yan si Libayan, minsan din sablay sa mga... Anong minsan? Madalas naman. Bubusisiin niya. Ang ganito para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of BBM. Tignan ninyo, huwag na ninyo busisiin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Siyempre, wala. Kasi mali naman yung impormasyon na nakarating sa inyo, sir eh. Mali-mali na si PBBM dahil sa maling impormasyon. Ang dami nang nasisi eh. Ngalang, sarap kutusukit sa ngalang-ngalang. Sabi ni Boss Virgie. Wrong information. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko kasi nungalingan Boss Jan, That's my reaction. ikaw din sa... You are working with the wrong information. Nakakalungkot lang mga kabatas natin, no? Oh, nalungkot siya. Na pinag-aaway silang dalawa when in fact it was never directed to the president during those moments. Binanggit ba Oh, yan ni ha. Tatay Diggs yung pangalan ni Tatay Bong nung Oh, yan ha. Nagtanong ha. Pagka napatunayan kung binanggit ni Tatay Diggs mo, burahan tayong channel. Attorney Beno. Boss Infinite Stream, shout out. Ma'am Gigi Bella, nyeta talaga si Lou. Tingnan mo yan, oh. Boss Geoffrey Corpus, hari ng sablay. Kaya, si PBBM ang pinatutungkulan nila ron. Si Attorney Himod Puet, yun na nga, wag mong nang matatay-tatay ang presidente namin. Sabi ni Tita Karkan. Si Vic Rodriguez na nga nagbanggit. At hindi rin kinontra, tinanong din ng paganon pertaining to PBBM. panahon na yon? Hindi ko pinanood. Hindi man pinangalanan dahil duwag eh. Pero nabanggit doon ni Duterte. Yung buo kasi nga mabilis ko lang inano yun eh. I was working and... Patay, umaming ka. Ikaw rin pala, wala kang time manood eh. Tapos napakagaling mo mag-comment, patay. Ang ina, sino yung may idol dito kanina? Sino yung nandyan? Eto, pinagmamalaki nyo. Bopol din. Hindi niya pala pinanood. Makukutusan kita. Okay na, ang galing mo. Hayop ka sa galing. Pucha. Hindi pala niya napanood. Pagpasensyahan nyo na. Pagpasensyahan nyo na po, Boss Leo, ha? Minumura pa nga ni Digong palagi si Bibi. Tangina. Sabay hindi pala napanood. Pinagbintangan pa si PBBM na hindi nanood, sabay biglang hindi, kasi hindi ko napanood ni Puking patay. Malingan yan. That's my reaction. You are working with the wrong information. Nakakalungkot lang mga kabatas natin. No? Nalungkot siya, nalungkot. Na pinag-aaway silang dalawa when in fact it was never directed to the president during those moments. Binanggit ba? Tanga ka lang kung hindi mo ma-distinguish na ang pinatutungkulan or ang gustong banatan si si PBBM. Lost na Attorney Libagan, now feeling alam na lahat. Patay, lagot ka kay Boss Infinite. Oh, work mode na si Ma'am Etheline Solis. Ni Tatay Diggs, yung pangalan ni Tatay Bong nung panahon na yon. Hindi ko pinanood yung buo kasi nga... Oh, ayan, umamin Ma'am Tita Clark Hindi niya pinanood, pasensya na Nagpatuloy siya pero hindi niya napanood Mabilis ko lang inano yun eh. Oh, pagdating sa approach, sige, grade na natin to. Pucha, hindi pala nanood Mr. and Mrs.
R.R. Anadalis. Sabi ni Boss Joffrey, ang nakakalungkot, yung Bobo Calibs. Lahat ng account, thank you very much, Ma'am Etheline Solis. Lahat ng account namin, ng asawa ko, nag-unsub na kami, nakaka-stress manood. Oo, kasi very toxic na. Toxic na talaga. Super toxic. O yan. Sige, 2 minutes. I was working and watching at the same time nung nakita ko yung mga juicy. Busy pala. Busy. Patay tayo. Pero kung manghusga, no? Pucha, dalawa pang beses na ikinontent niya daw to. Pero busy. Hindi niya napanood yung buo. Pero nakagawa ng 2 content. Ganun kagaling. Napakagaling. Very good ka dyan. Palakpakan nga natin tong kupal na to. Asan ba yung ano dyan? Asan yung magaling? Anak ka ng po. Magaling kang kupal ka. Ay, naka. Part sa dulo doon ko kinuha. Meron bang part sa dulo lang daw kinuha. Punto doon, mga kabatas natin? Doon sa expose ni Tatay Diggs kung saan sinabi niya na kasalanan ito ni Bongbong Marcos? Yan na yung tanong? Yan na bago iba na? Meron ba? Saan ka humugot ng ganong tanong? Bakit ka biglang nag-derive dyan sa tanong na yan? Attorney Noki, sabi ni Senator Tulfo, Filipino citizen, may intro pang kanta vlog ni Libayan. Wala namang wenta mga kanta. Akala niya, ang galing niya eh. Ang tayo dyan, no? Panay pa. Meron ba? Panay pa ang feeling pogi, ayos ng bukong po. Meron ba? O, lahat kayo mga kabatas natin, I think napanood nyo rin yun. Sinabi nga niya makukulong, tama. Tita Carpa, naku, yung umpisa namin, ang ganda, lahat talaga. Si PBBM talaga ang tinitira. Salamat po sa inyo mga vlogger na Ma'am Bergie, okay lang po. It's our pleasure, don't worry. Meron bang sinabi? Kulang sa paligo. Napanood nyo rin yun, di ba? Meron bang sinabi? Anti-Duterte po ba itong channel na to? Hindi ako anti-Duterte. Anti-kupal ako, anti-kupal. Pagka-kupal, anti ako dyan. Boss Distant Sky. Kung meron, hindi niya naman yata sinisisi yung lahat. Ay, lahat. Hindi niya Tama, Mamishi. Nandyan ka kasi. Hindi ko kayo ililigaw. Sino ba pumipirma sa GAA? Sino ba pumirma para maging batas yun? Ano ba sabi ni Digong? Ano daw yung dapat bawiin kung batas na? Dapat daw bawiin yung pera. Paano mo mababawi yung pera kung hindi pa batas? Paano ka makakapag-alat ng pera kung hindi pa yung batas? Sino nagsabatas? Sino pumirma? Toxic na, nakakasawa, sabi yan. Kasi sabi mo lang, Libayan, hindi mo pa napanood ng mabuti. Pero nakapag-2 reaction video ka pertaining to that topic. Sinisisi yung bicameral report doon kay PBBM kasi alam niya naman na yung bicameral report hindi naman si Bongbong Tatay Bong ang gagawa noon. Bakit naman si... Alam mo na, galing, napakagaling, very good. Yan na yung alam mo? Ba't ang pinag-aaway niyo yung 2 tatay natin? Wala nagpapag-away. Nang-aaway meron. Dito, hindi applicable yung it takes two to tango ng ina. Hindi ganon. May inaaway lang. Ewan ko sa inyo. Ay naman kay Executive Secretary. Okay na yan. Sige. Ano na tayo? Husgahan na to. Delivery. Paano ba mag-deliver siya ng topic niya? Paano din siya mag-discuss? Delivery. Ako, eto kay Attorney Neil, yung delivery niya, maganda kasi yung boses ni So, bibigyan ko rin siya ng 3 dito. No?
1 to 3 lang yung grade 1 yung pinakamataas, 2 yung tas 3 yung pinakamataas, 1 yung pinakamababa. 0, pwede ring 0. Pagdating sa delivery, kasi, medyo no? And si Attorney Bueno, delivery, sa tingin, gusto ko si Attorney Bueno, straight siya. Pero pagdating sa delivery, siguro 2.5. Kasi medyo malamya Hindi mo malamya, Hindi, mas gusto ko yung... Paano ba masasabi? Hindi, pero okay din. Siguro pwede ring 3, pero 2.5. Akin lang yan, Si Attorney Libayan, delivery kasi po siya, panay ang ayos ng buhok. Paano siya makapag-deliver na maayos? Hi. Tapos negative pa. Di ba? Ma'am Alona Alejandro, watching from Winnipeg, Canada, like Dan. Thank you very much. Grading na to, grading. Hindi kaya forceful? Animal, hinahanap ka ng kapatid mo si Maui. Tol DJ! Mag-live ka! Bakit may puntos pa ba yan si Lima? 1 naman, 1. Siyempre 1. Kasi nga, Attorney Libayan kasi pag nagdi-deliver ka, tapos parang ngumunguya ka Tapos yung table mo, table. Yung bicycle, bicycle. Vegetable. So, pasensya ka na, 1 ka lang dito. Hindi mo pwedeng i-contest. 1 ka lang talaga dyan. Si son-in-law, the rest, 3. Si son-in-law, approach. Paano i-approach yung topic? Yan. Sige, paano niya i-approach yung topic? Nakita nyo naman. Hindi pa pala nanonood to. Asan na natin? Pares! Sisig tayo! Ayos ba? Promotion natin yan. Dito, pagdating sa approach ng topic, si Attorney Neil, no bias shit si Attorney Neil. Gusto ko din siya Okay din, pero mamaya na natin yan. Si Libayan, nakita nyo naman, nag-approach Libayan, dito lang to ngayon lang to. We can do it some other time. Pagka nakita ko, nagtatlo kayo, nag-content ng isa, maybe we can do it again. Pero right now, the way we see it, umaming kang bopol ka Nag-react ka, 2 pa. Si Attorney Neil, 1 lang Pero ikaw, nag-react ka 2 beses, pero inamin mo, hindi mo pa napapanood ng buo. Kumuha ka lang ng juicy part sa dulo. Sa dulo pa. I don't want to judge you dahil sa dulo ka kumuha, pero yun ang sinabi mo So 0 ka dyan, 1 ka lang, 1 naman, 1 na, okay na yung 1. Si Attorney Bueno, yung approach niya talagang okay Yung topic niya, and then matapang din. 'Di ba? Sinabi niya nung tinatanong sinungaling, he takes his side. Sinabi niya. 'Di ba? Na tama si PBBM nagsisinungaling, not because PBBM siya, but because he's brave enough to take sides, no? Kung alam niya yun yung tama, sasabihin niya. 'Di ba? So dito sa tingin ko 3. Si rito, okay din yung approach niya, pero let's give him 2.5. Attitude, patay! Bokya! Dito yung attitude, toxicity, yung ad hominem, yung respect sa mga viewers, respect sa sa kapwa-tao. Sige, kayo na mag-grade dyan. Wag na puro ako. Magtrabaho naman kayo. Si Maui ang favorite ni Bibi na vlogger. Magiging si Tita Carclea, si DJ Byron, si Tolnyolo. Ayan, kayo papalit dyan. Huhusgahan ko kayo. Ako ang judge.
Ano? Hindi, attitude, pagtingin ko, pagdating sa attitude, ano to? Ano nga poker face Si Atty. Bueno, prangka yan. Kahit mga DDS trolls oo, tama. Kung di na intindihan ng mga topic niya, prangka talaga. O, yun. So, attitude, 3. Let's say, 3. Okay naman kasi parang, poker, hindi nga, it's not showing rito Not even emotions. Si Attorney Neil. So, let's give him 3. Pagdating sa attitude kasi, si Ilibayan po dyan kung mag-ad hominem pati, lahat may mali Siya lang wala Walang self-righteous di ba? Oh, 0. Walang attitude to. Oh. Si Atty. Bueno, mabait. Nakita nyo ba may krus pa ron pero doesn't yung 'di ba? Tapos may pa intro pa to. 0 daw. Oh. Si Atty. Bueno, yan, 3. Siyempre 3 din. 3. Iano na natin. Ano na nga formula nito? Autosum. Asan yung autos? Paano na? Pucha, patay. Hindi na tayo marunong mag-ano. Ba't di kumopya? Mali. Sige, autosum na nga rin natin. Patay! Boss Roberto Reyes, bakit hindi kasama si Atty. Claire? Hindi, silang tatlo lang kasi muna. Next time, si Atty. Claire. So, ayan biggest loser si Libay. Nakita nyo naman yung total Oh, total. Patay, naging Arabo. Oh. 0 na lang si Libayan, boss. Oo nga dapat to minus Total, ayan. So, ayan, total natin Pula. Oh. So, winner yung dalawa. Yung isa. Kaya, eto dito, Attorney Libayan, we would like to take advantage of this opportunity para masabihan ka at mapagpayuhan ka. You really need to improve on your pormahan. Dahil 1 ka lang dyan. Of course, yung presentation mo, okay naman. Ang problema lang dyan, nangungulangot ka. No? So, medyo, we don't appreciate that. Hindi namin ma-appreciate yung pangungulangot mo. I think, you have to divert yourself. Pagka pag feel mo mangungulangot ka na, gumawa ka ng ibang kapakipakinabang na bagay. Stop mo na ang pangungulangot. Then, who knows? Baka maging okay yung presentation mo, maging perfect na 3. Meron pang commandments nga ibagbagana kininana, sabi ni Ma'am Sir. Okay? Pagdating naman sa delivery, we expect better. We expect better. Kasi alam mo kung bakit? Yung nakaka-apekto naman, putya biruin mo, nagsasalita ka. Naggaganong-ganong ka 'Di ba? Yung delivery, kahit minsan malakas, tas hihinga-hinga ka pa. Ay. 'Di ba? Masyadong negative. Yung yung bugtong hinga. Bugtong hininga. Medyo negative ang dating niyan.
It's either tinatamad, kupal. Kaya, sa tingin ko, iwasan mo pagiging kupal. Attorney bias yan. Pagdating naman sa approach, eto, payo namin sa'yo. Hindi lang kami dito. Ang payo namin, pagdating naman sa approach, kaya ka naman nag-one dyan sa approach, kasi nga, bago ka mag-content, tapos dalawang content pa, panuorin mo muna. Buntong hininga, bugtong hininga. Thank you. I stand corrected, Manang Trexie. Bugtong hininga. At please lang please stop calling PBBM Tatay Bong, kinalibutan ng lahat. Sabi yan, ang lang langit, tubuan ka sana ng hiya. Ayan, naku. Dilig-diligin mo. Magtanim ka ng hiya, dilig-diligin mo, tutubo din yan, attorney. Sabi niyan ni Tita Clark, ha? So, ngayon yung approach mo, hindi, yun lang. Yun lang din naman payo namin. Pagdating dyan sa, pagdating nga dyan sa approach, muna, advice namin sa'yo, panoorin mo, bago ka, para makapag-comment ka na mas maigi. Tapos, biruin mo, pinaratangan mo lahat na ligaw, pinaratangan mo na lahat mali. Tapos, biglang sa dulo, hindi mo pala napanood. Putya, katawa-tawa yun. We really wanted to be serious about it. Kaya, yung payo namin, sana you would take it seriously rin. Kasi talagang, parang bobong-bobo ang labas. Okay? Attitude. It's correlating dun sa approach. Yung attitude mo, yung ad hominem mo, yung pagtawag mo ng mali yung lahat, pagbibintang mo, yung toxicity. We can feel the vibes of toxicity. Ha? Pero, hindi namin sinasabi na tumigil ka na sa pagwa-vlog kasi trip mo yan eh. And we're not, hindi namin yan. We don't have that power. So, ang advice lang namin dito para at least makahabol ka, wala ka man lang sa kalahatin, dalawa. We are very disappointed. And syempre malungkot din kami. Dahil yan lang ang nakuha mo. So, malay mo, next time, alam mo pinakamadali, pormahan. Huwag kang mukhang tambay. O kung gusto mong pantambay datingan mo, tanggalin mo, wag kang attorney. Lagay mo lang dyan, Libayan, Randolph Caballo, si Randolph. Wala mapapala sa katoksikan lang. Tama ka pare. So, ayan na, okay na. An attitude, eto naman, sa attitude naman, lagi mong okay naman na yung confidence mo up par, no? So, pero ang maganda kasi dyan, no? Yung toxicity mo, bawasan mo. No? Lagi mong, okay naman yan na confident ka. Okay na feeling mo magaling ka. Pero wag mong iisipin na wala nang ibang magaling. Na nag-iisa ka lang na magaling. Wag mong iisipin na dalawa lang tayong magaling. Maraming tao na magagaling din. No? Ma'am Mercedita, late ka, napapawan ka pa dyan. Parang confidence lang meron, wala pa sa lugar. Biruin mo, topic ng topic, proud na proud pa, parang napredict niya raw na yan na magiging mali. Na magiging mali yung sagot ni PBBM, proud siya. Tapos bandang huli sabi niya, hindi ko kasi napanood eh. Anyways, so, ayan okay na tayo dyan. No? Wala na tayong magagawa. Ganun talaga. So, gabi na, napuyat na tayo. Sana na-appreciate nyo yung presentation natin ngayong gabi to. No? Mukha kasing iPad. So, shoutout po sa lahat.
Maraming salamat sa pag-suporta nyo sa atin. No, sana na-appreciate nyo yung presentation natin. Meron pa tayong pa-Excel dyan. I-save ko nga. Attorney Libayan. Ayan. So, thank you very much. Sana nagustuhan yung presentation natin. And syempre, kagaya lang din natin ng dating gawi. Chill lang. Bukas ang isipan sa tunay na magaganap sa bansa. Huwag maging panatiko. Hindi issue ang tao, kundi ang tunay na issue ng bansa. I agree, Boss Sensui. I agree. Ganun naman eh. Yun naman talaga eh. Pero really, it's easy to say that. No. Pero it's always hard to do. Na focus sa issue. Ito, tandaan mo Boss Sensui. Kung yung mga attorney hindi yan madalas sa issue lang. Ni lahat no? Some of them. O kasi, bakit? Sabi nga nung judge, immaterial, irrelevant. Bakit may mga ganung term? Baka naliligaw na sa issue. Di sana walang ganon, di ba? Bakit sasabing irrelevant? Bakit sasabing immaterial? Kung, di ba? Kung pertaining to the issue. Pero ano sasabihin ng abogado? Your Honor, I'm getting to a point. Good night po sa lahat. Thank you very much. Doon sa mga bago dyan, pag nagustuhan nyo yung natin, syempre please do subscribe. Tsaka 2:00 na ng umaga dito. Pero okay lang yan. Thank you very much. Nagkape naman kasi ako. Babawiin natin ng tulog yan. Thank you very much. See you on the next live stream. Wala tayong wala tayong intro. Pero hala ka, parang si BP. Irrelevant. Unimportant. Madapaka, sabi. Saan na ba yung intro? Thank you very much. See you on the next live stream po. Gaya ng lagi ko sinasabi, ang tao natutulog na may makatimpuwet, gigising ng may mabahong daliri, kaya magugas kayong puwet. Thank you very much. See you on the next live stream. Tita Karka, nag-guess na tayo. Mag-guess ka ulit sa akin. Ma'am Yen Kape, Boss Yen Kape, thank you very much. See you on the next live stream. Kita-kits bukas.